Nabalitaan ng isang kapatiran, yung drum namin ilalabas at gagawin ng tangke. Hallelujah. Sabi ko, Lord, dating ordinary, ginawang espesyal, ngayon ay overload pa. Kaya, glory to God. Talagang hindi namin nakalain na yan ay mangyayari. At yan po ay blessing galing sa Panginoon. Magtiwala lang sa Panginoon and He will give you the desires of your heart. At doon sa mga ginamit ng Panginoon, sabi nga nung isang kapatiran, kagaya ng kalabasa. Alam po ba niyo yung kalabasa? Kayo po ba nakakain na ng talbos? Talbos ng kalabasa, nakakain na po kayo? Sabi po ng isang kapatiran, ang pananaw niya sa ministeryo ng pagbibigay, talbosan mo, lalo pang dadami ang talbos. So ako'y natuwa naman sa expression, oo nga naman, mas maraming talbos kapag ikaw ay naging bukas sa pagtulong. Hallelujah. Kaya yung blessing natin, patalbusan natin. Huwag po kayong matakot. At yan din po ang aming ginagawa dahil sa biyaya ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At kapag kayo po ay nakapasyal sa amin at nakaramdam, makikita ninyo. Open po yan. At makapag-CR kayo sa amin na overload. Praise the Lord. Hallelujah. Bago po ang salita ng Diyos again, habang kami ay nakahiga, may mababalitaan kami, may karamdaman, kami kada ay nagpipray. Habang kami ay nasa lamesa, kakape, may nabalitaan na naman, may karamdaman, magpipray uli. Ang dami hong may karamdaman. At may purpose kung bakit ipinapaalam ito. Pwede po ba tayo muna itumayo? At atin muna pong abutin sila sa panalangin. Kung bakit wala ang marami po dito ay dahil may karamdaman po. And we want to minister to them through prayer. God knows, alam ng Diyos who they are. Pwede po ba yun? Amen? Tayo po'y manalangin. Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi lamang po kayo nagpagaling ng aming espiritual na kalagayan. Pinaniniwalaan din po namin, Panginoon, ang katotohanan. Nagpagaling ka noon. Hanggang ngayon, kayo po'y nagpapagaling. Kalooban po ninyo ang kagalingan. Lord, ang mga kapatiran na ngayon ay nasa banig ng karamdaman. Kami ngayon sa church ay nagkakaisa, dumadalangin. Abutin mo po sila. You know them by name. Kilala mo po sila. Idinadalangin namin na sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, hayaan na maranasan nila ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng aming Panginoong Hesukristo. Walang imposible po sa inyo. Kami ay naririto, nagkakaisa ang inyong iglesia. Dumadalangin sa kagandahang loob po ninyo, O Diyos. Ibangon mo po sila. Pagalingin mo po sila. At anumang gawa ng demonyo, anumang gawa ng kaaway, nire-rebuke namin ito sa pangalan ni Jesus, and let healing flow and complete healing be received right now in the name of Jesus Christ. Be touched by the power of the Holy Spirit and the anointing of God's healing. Freely receive. Be freely received right now. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon, sa katugunan ng panalangin ito ng may pagkakaisa at pagtitiwala sa inyo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Kayo po yung makakaupo na.
Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ngayon po, tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Alam po, what we've been doing since the beginning of our service today is a form of prayer. Bakit ko po nasabi yon? Kasi prayer is communication with God. It is a two-way communication. Habang tayo po ay umaawit, we communicate to God our heart, our praise and worship. Tayo po ay nagsasalita, nag-express. At ito po ay pinapakinggan ng ating Panginoon, tinatanggap ng ating Panginoon. At sa bahagi naman pong ito, mga kapatid, ang Diyos makipag-usap naman sa atin through His Word. Tama po ba? So tayo po ay nanalangin, nagpuri, tayo po ay nagsasalita, nagpapahayag sa Diyos. Sa bahagi naman po ito, siya naman magsalita sa atin. Ano pong pakiramdam natin kapag meron tayong kausap, tapos yung kausap natin, cellphone ng cellphone. Uy, ano pong pakiramdam natin? Parang, ano ba yun? Wala man lang ka-interest sa akin. Di ba? Di ba ganon? Masarap po bang kausap na yung nagse-cellphone? Di ba hindi? Yan minsan na nakakalungkot sa church. Panahon ng pangangaral, samantalang iba, abalang-abala, hindi nakikinig. Okay naman, may kinakausap ka, may kinakausap namang iba. Uy, gusto kita makausap. Tapos, pulong sa katabi. Nangyayari din po yan, through the preaching of His Word, tapos, iba-iba kinakausap. Okay naman ay, kakausapin, patayo-tayo, palis-alis. Ano ba naman? Kahirap na siya kausapin. Uy, ano ka? Ganyan. Nangyayari, pero hindi aware. Alam ninyo, kung gusto natin na masaya yung kumakausap sa atin, tayo po ay focus sa Kanya. Sabi mo sa iyong katabi, focus tayo. Kaya kung hindi naman sobrang mahalaga, huwag mo nang kausapin ng katabi. Sasabihin lang sa katabi, alam ka ang pang-ulam mo mamaya. Di lang, nagutom. Baka ang tingin na sa akin din fried chicken. Mag-pay attention ka na lamang sa kanya kapag ang problema ay ganito. Hoy, nasusunog ng bahay mo. Pero, saan ka pupunta mamaya? Focus muna tayo sa salita ng Diyos. Kasi hindi agenda ko ang aking daladala, kundi yung puso niya, yung nais niya. Kaya pag uwi natin, daladala natin yung mensahe ng Panginoon. Itong lahat na ito ay para sa kapurihan ng Diyos. Ay, wag ko kayo magagalit sa akin dahil mahal ko po kayo. Gusto ko po pag uwi ninyo, pinagpala po talaga kayo. Ano po? Okay po ba yun? Amen? Yun. Kasi wala pong ibang magsasabi nito kundi kaming naririto na tinawag ng Panginoon para alagaan ang mga tupa. Hindi pabayaan, kundi alagaan sa kapurihan ng Diyos. Napakaganda ng mensahe ngayon. Dito po sa Matthew 24 verse 8, tulad ng babaeng nanganganak. Ano kaya meron diyan? Tulad ng babaeng nanganganak, sige nga, Matthew 24 verse 8. Basahin po natin ito na sabay-sabay. Kung mai-flash sa screen, yung verse, ayan. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, begin. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Yan. Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ito pong Matthew 24 ay tinatawag na eschatological discourse. Pag sinabing eschatology, eschaton means last things. Yung logos, ibig sabihin to study. Kaya pagka pinagsama mo yung salitang eschatology, is study of the last things. Pag-aaral tungkol sa mangyayari sa huling mga araw. Magaganap bago po dumating ang ating Panginoong Heso Kristo. O kahit pagkatapos
na dumating na ang ating Panginoong Hesukristo. Tinawag din po itong Olivet Discourse kasi nasa Mount of Olive, yung pagtuturo ng ating Panginoon. Pansinin lang po natin. Dito po sa chapter 24, verse 1 to 3, okay? Chapter 24, verses 1 to 3 ng Matthew, mapapansin po ninyo diyan, yung dalawang bagay. Yung naganap na at saka yung magaganap pa. Ulitin ko po, yung naganap na at magaganap pa. At binigyang halimbawa ni Kristo, yung pong propesiyang nangyari sa panahon ni Daniel, ibig sabihin, nakita na po yun ng mga alagad. Tapos, sinabi sa mga alagad, yung mangyayari pa na sa panahon natin, nangyari na. At meron pa hong hindi pa nangyayari na siguradong magaganap. Tingnan po natin. Lumabas si Jesus sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at tinuro sa kanya ang mga gusali ng templo. Sinabi niya sa kanila, nakikita ba niyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw, wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng isa pang bato. Lahat ay guguho. So pinakita po yung Herod's Temple. Inayos po yan. Kung hindi ako nagkakamali, ayan po ay 20 years project. Kung hindi po nagkakamali. So sabi, nakikita niyo yan, yung karilagan, ito. Kasi may ilang bato po doon, tumitimbang po ng 100 tons. Pag sinabing 100 tons, isang tonelada, alam ko, 1,000 kilo. Tama po ba? So, ganong karilag, glazed with gold po yun. At ito'y tinuro ng ating Panginoon. Sabi, wala kayong makikitang nakapatong sa ibabaw ng bato. Yan ay guguho. Alam po ba niyo, nangyari na po yun? Yan po ay nangyari nung AD 70. Sa ilalim po ng Romans na ang pinuno noon ay si Titus. Ulitin ko, ang pinuno noon ay si Titus. Tapos, balikan ko lamang po yung isa pang background. Dito po binanggit, pansinin po ninyo, dalhin ko po kayo dito sa chapter 24 verse 15. Kapag nakita ninyo na naganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangang tinukoy ni Propeta Daniel, unawain ito na nagbabasa. Sa panahon ng mga alagad, yung kalapastangan ng yun na propesiya ni Daniel, yan po ay nangyari. Gusto ko pong sundan yung background na yan. Yun po ay nangyari na. Ito po ay noong 168 BC nang magsakripisyo ng baboy. Bawal po yun. Sa templo po, ang sinasacrifice ay yung mga itinuturing lamang na malinis na hayop. Tupa at baka. Yun lamang po. Hindi pwede po na ibang hayop. Yung itinuturing na marumi, hindi po yan pwede. Nangyari po, yung sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi po doon, kapag nakita ninyong naganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan tinutukoy ni Propeta Daniel, unawain ng mga nagbabasa. Ito po, nung sinabi ito ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad, naganap na. Okay? Kasi nangyari 168 BC. Ngayon, yung sinabi naman ni Jesus sa Olivet Discourse na tingnan ninyo, sabi, yung mga haligi ng templo, yung lahat ng yan ibabagsak. Sa panahon nila, hindi pa nagaganap. Hindi pa nangyayari. Nasusundan po ninyo. Hindi pa nangyayari kasi naganap yung sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus AD 70. Arang sabi nga po noon, nung panahong iyon, ang dami pong namatay. Grabe ho, babae, lalaki, bata, matanda. Marami po ang nangamatay nung panahong yun. Sa panahon ng mga Roman sa ilalim ni Titus. Yan po ay nasa history. Nasa history yan, bumagsak, sinunog ang templo ng Jerusalem at
sabi doon, marami ang namatay. Nangyari po yun. Ito pa ho. Ito naman ang senaryo ngayon. So, nangyari yung prediction ni Daniel sa panahon nila, mangyayari sa panahon ng mga alagad, yung sinabi na naganap noong AD 70, pero natapos na sa panahon natin. Nasusundan. Ito ngayon. Nangyari sa panahon ng ating Panginoong Hesus, nakita nila na masdan ang sinabi ng ating Panginoon, mangyayari sa panahon ng mga alagad at nangyari na sa panahon natin. Take a look on this. Ito naman, verse 3, 24:3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po mangyayari ang mga sinabi nyo? Ano po ang palatandaan ng inyong muling pagparito at katapusan ng mundo? Obviously, hindi pa nangyayari yan sa panahon natin. Naunawaan po? Kailan daw mangyayari ang katapusan ng mundo? Natapos na po ba ang mundo? Palagay ko hindi pa. Ay tayo naririto pa eh. Yung kay Daniel, nangyari sa panahon ng mga apostol. Yung sinabi, nababagsak ang templo, kahit gaano karilag, kahit gaano katatag sa iniisip, nangyari na sa panahon natin. Kasi AD 70 eh. Gaho ngayon? Ay 2025 na. Ay AD 70. Ay ari ang kasunod na hindi pa nangyayari. Kung nangyari yung kay Daniel, nangyari yung pong pagbagsak ng Jerusalem AD 70, anong dahilan na hindi mangyayari ang sinabi, darating ang ating Panginoong Jesus at ang katapusan ng mundo. Lahat na naniniwala na darating na muli ang ating Panginoon, magsabi ng Amen. Kanya nga lang, may mga babala. Gusto ko kayong dalhin sa mga babala na sa kayabangan ng tao, na kahit ito'y lampas na sa pananagutan niya, ay gusto pa niyang pasukin, gusto pa niyang pakialaman. Yung para sa Diyos na lang, gusto pakialaman ng tao. Alam po ba ninyo, noong pang AD 500, panay prediction na, nagbibigay ng date ng muling pagbabalik ng Panginoon. At ilan po, gusto ko pong ibigyan. Ito po, very open naman po to. I-search ninyo, failed predictions on the second coming of Christ. Ibibigay po sa inyo yung date at yung mga tao. At ito po, ilan ang aking kinuha. 1861, nag-predict si Joseph Morris. Si John Rowe, 1863. Sa Jehovah's Witnesses, si Charles Taze Russell, 1874, 1875, 1878, 1914. Hindi naman nangyari. Si Woboka, 1890. Si Joseph Smith, 1891. Catholic Apostolic Church, 1901. Nagpredict. Si John Chilembwe, 1915. Darating daw ang millennium, yung 1,000 paghahari ni Kristo sa lupa. 1,000 taon. Ito, kilala din ito, si Song Myung Moon. Sun Myung Moon. Between 1917 to 1930. Si Benjamin Creamy, 1982. Si Hal Lindsey, 1988. Si Edgar si Weisnant, ang rapture daw ay mangyayari 1989, yung Revelation mangyayari 1993. Eto, nung year 2000, maraming naniwala, darating na si Kristo. May nagbenta pa eh. Bago pumasok ang 2000, may nagbenta ng property. Ay, mga Pilipino nga naman. Alay, nung walang dumating na Kristo, ay nabenta na ang property. Ayun laang. Mga kapatid, kung darating na ang Panginoong Hesus Kristo, huwag na nating intindihin yung property.
Amen? Ay bakit ka kailangan mo ng kwarta sa langit? Hindi na ho kailangan ng pera sa langit. Alam niyo po ba yun? Ay libre na ho ang pagkain doon. Libre ang bahay doon. Ay wala din nung gagastusin na funeral sa mahalong mamatay ngayon. Tama ka ho. Magkano gaho yung paglilibingan? Magkano ang pahukay? Magkano ang ataol? Ano? Hindi naman pwede na buy one take one. Kamahal mamatay. Magkano ang bulaklak? Ay doon, wala nang alalahanin. Kasi walang libingan doon. Wala nang kamatayan. Magkano ho ang tingin? Alin, pastor, tingin ng doktor o... Dati mura lamang yung isdang tingin Dati ho, ay ngayon. 350. Yung malabo-labo ang mata 250. Yung hasang ay kulay na. Dito ay tingin ng doktor. Ayaw. Pagka-espesyalista, 700. Pwede ka tumawad. Sige. 699 na lang. Ay doon, walang pa-check-upan, wala nang ospital, ay wala nang magkakasakit. Kaya ako, sabi ko, magra-rapture, pagbibili pang ari-arian at concern pagbibili ang mga ari-arian. Huwag nating intindihin yung mga ari-arian. Pwede nga, ako sa aking sarili lang, hindi ko kayo dinadamay. Pwede akong gumawa ng alam mo ako? Sige, katunayan, pag nag-rapture, yun na lahat. Pagka kinuha na ng Panginoon. Year 2000, meron po yan, naniwala, hindi naman nangyari. Si Ed Dobson, Timothy Dwight, Edgar Cayce, year 2000. 2015, September 28, 2015, si Mark Biltz. At noong 2020, si Jean Dixon. Ang dami pa. At nung isang, nakaraang buwan lang, may nag-predict. Habang kami naka-online, ay may nag-predict na darating na daw si Jesus. Nagbigay ng prediction. Ay tamang-tama. Kaya paalala. Ito po, ano ang magiging palatandaan ng kaniyang muling pagbabalik ng katapusan ng mundo? Ang alam ko po, ang nanganganak, nakakaramdam. Hindi ko masabi pero kayo po ang babae. Kayo po ba'y nakaramdam na kayo ay nanganganak? O pagkagising, may anak na ako. Kaya ako alam na nakakaramdam ang nanganganak noong pong ipinanganak si David. Doon sa Medicare. Ay talaga na mga aking kabiyak, doon pa lang sa bahay, doon ay talaga nakaganya. At tayo ay tagahakpos na lahat. Nagpaparamdam po bago po manganak. Amen? Okay. Kaya yung una na punto ko, nabanggit ko na kanina, nangyari at mangyayari pa. Yun ang sinabi ko kanina, Nangyari at mangyayari pa. Nangyari, yung kay Daniel, alam yan ng mga disciples, pinaalala sa kanila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ipinahayag na mangyayari pa, pero nangyari na sa atin, yung pagbagsak ng templo. At yun namang kapahayagan na mangyayari pa sa ating kapanahunan, yung second coming at katapusan ng sanlibutan, ito na ang sinasabi po natin, mangyayari pa yung second coming. Pero bago yun, nagpaparamdam na. Nagpaparamdam na. At ito po yung mga paramdam na malapit na talaga. Makikita ho natin, ang sabi doon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ninuman. 24 verse 4 and 5, maraming paririto sa pangalang magpapanggap sila ang Kristo. Marami silang mailigaw. Pwede nyo pong i-search yung mga nag-claim na sila po ang Kristo.
Marami po sila at marami din follower. Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng digmaan sa iba't ibang dako. Rumors of wars. So, nangyayari po ba yan? Yes, nangyayari na po. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman yung gera between Russia at saka sa Ukraine. Tama po? At may mga digmaan between sa Israel at saka yung mga kalaban nila. Ano pa? Huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban ang mga bansa at gayon din ang kaharian. Magkakagutom. Ito. Lilindol. Lilindol sa maraming lugar. Nabalitaan po ba niyo yung nakaraang lindol? 6.9 sa Cebu. Davao Oriental, 7.6 o 4 ba? O ano? Basta 7 point something. Lilindol sa iba't ibang dako. Pag-aralan niyo, ang lindol po, hindi pa konti, padami. Ang bagyo, ganun din. Hindi pa konti, padami, at saka palakas ng palakas pa. Kahit po itong creations ay umiiyak. Naghihintay ng kanyang redemption. Ano pa ho ang ating makikita, nagpaparamdam, kagaya ng isang babaeng manganganak. Pagkatapos ay kapopuotan kayo dahil sa inyong pagsunod sa akin. Matinding persecution, pag-uusig sa mga mananampalataya, to the point na pahihirapan at papatayin. Dahil dito, maraming tatalikod sa pananampalataya. Grabe ang backsliding sa huling panahon. Paalala po, yung ating laging inaawit, we have decided to follow Jesus, no turning back. Nakakilala na po tayo sa Panginoon, wala na pong atrasan, wag na pong tatalikod. Amen. Wala na tayong ibang pupuntahan pa na pinaka mapalad at pinagpalang buhay, kundi yung nasa Panginoon po tayo. Bago dumating ang Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, tayo po ay nasa Panginoon. Amen? Marami ang magpapanggap na propeta. Yan na nga po. False prophet. False teacher. Sa huling panahon, marami po ang mga false teaching. Huwag ko yung basta-basta maniniwala. Tulad nun, pag may nagpredict na darating na ang Panginoon sa ganitong araw, sa ganitong panahon, sa ganitong date, huwag ho kayong maniniwala. Dahil sinabi ng Bible, walang nakakaalam ng oras at araw. Napakaliwanag eh. Ano bagat kapag kami nag-predict na sikat na tao, agad paniwalang paniwala. Kahit pa siya gaano kasikat, kahit gaano pa kakilala, maniwala ka sa salita ng Diyos. Huwag mo siyang paniwalaan. Dahil ang Panginoon ay darating gaya ng magnanakaw, kagaya ng babaeng manganganak. Ang manganganak ba, kahit doktor, hindi alam kung anong oras, anong araw, anong oras, manganganak. Yung eksaktong oras na manganganak, hindi nila alam. Ganon din ang pagbabalik ng Panginoon. He will be coming as a thief in the night. Kagaya ng pagguhit ng kidlat sa kalawakan, napakabilis lamang. Sa oras, in a twinkling of an eye, sa isang kisap mata, split second lamang yun. Kaya hindi po mauunahan, malilin lang ang Panginoon. Sa kailan, kapag malapit ng darating ang Lord, saka ako manunumbalik, hindi mo na masasabi yung pong patawad. Paano kung dumating siya na ikay tulog? See? In a split second, in a twinkling of an eye, darating siya. Kaya sabi ni Lord, maghanda kayo. Nangyari at mangyayari pa. At ang pangalawa ay mararamdaman, ngunit di alam kung kailan. Kaya ang sinasabi sa atin ni Lord, nangyari sa panahon ni Daniel, nangyari sa panahon natin, sinasabi ni Kristo na mangyayari pa, sa panahon ng mga apostol, nangyari na. Ito, ang pagbabalik ng Panginoon, mangyayari talaga. Sa maniwala ka hindi, darating talaga ang ating Panginoon. Sa isang kisap mata. Amen?
Amen po? Pero may mga false prophet, false teaching. Ang sabi ng Panginoon, sa aking muling pagbabalik, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kapag naroon ako, kayo aking dadalhin. Alam po ba ninyo, may nagsasabi ngayon, ito, may nakausap ako. Kahapon lamang, nagkikwento. Meron daw narinig siya. Sinong gusto pumunta ng langit? Ako'y gagagaling na sa langit. Totoo yun. Nasa sasakyan daw sila. Biglang nagsalita yung pastor. Parang sabi, ako'y kagagaling lang sa langit. Ang sabi ng Bible ay very clear. Sa kanyang muling pagbabalik, saka tayo kukunin at dadalhin doon sa langit. Pero meron ngayong mga aral, anytime, pwede ngayon, gustong pumunta ng langit. Yung iba na may paniwalang paniwala. Kayo po ba, pagka kayo nakausap noon, gusto nyo ba pumunta agad sa langit? Paano ka makapunta sa langit? Pagkatapos lamang na ito po ay maging incorruptible. Kasi hindi ka pwede pang umubra punta ng langit kasi ang katawan mo panlupa pa lamang. Hello? Panlupa pa lamang ito. Paano ka makapunta ng langit? Panlupa pa lang, aray. Ang sabi, kapag ka dumating si Kristo, ang sabi, sa rapture, bubuhay ng mga patay, tayo naman ibabaguhin, madat ng buhay, isasama sa piling ng Diyos. Doon pa lamang tayo makarating ng langit. Pero ngayon, may nangangaral, nag-iinggan niya, pwede ka nang makarating sa langit. At meron pa, nagbebenta ng espasyo sa langit. Ay, pambihira. Ano nangyari? Ilang square meter ang gusto mo? Pambihira. Ba't ibinebenta na? Nagbebenta ng ng space sa langit. Ano nangyari? Namatay si Kristo. Libre po ang punta doon. Huwag na huwag tayong susubok bumili. Ng mansyon sa langit. Dahil yun po ay libre. Sabihin natin, libre yun. Hallelujah. Ano pa mga false teaching? Pagka dininay ang pagka-Diyos ni Kristo, false teaching yon. Pag dininay ang pagkatao ni Kristo, tunay na pagiging tao ni Kristo, false teaching din yon. Maging aware po tayo doon. Ang dami pang mga false teaching. Tayo po ay maging mapagbantay kasi delikado po yan. Hello mga kapatid, sa huling araw na ito ay darating po yan para iligaw ang marami. Manatili ho tayo sa salita ng Diyos. Sinasabi pa na hindi daw darating ang Panginoon sa loob ng 50 taon hanggang 100 taon, hindi daw darating pa ang Panginoon dahil hindi pa nagkakaisa ang church. Mapipredict mo yon between 50 years to 100 years na hindi darating ang Panginoon. Who knows? Sino nakakaalam? Iyan Diyos lamang ang makapagsabi. Huwag ho tayong basta maniwala doon. Mga false teaching. At ang matindi ho nito, sa huling araw, lalamig ang pag-ibig ng marami. Huwag po tayong sumama sa fellowship ng mga malalamig. Doon tayo sa mga maiinit sa Panginoon. Hallelujah. Delikado. Sabi tayo po ay maging mainit sa Panginoon. Hindi malahininga. Hindi maligamgam, hindi malamig, kundi laging mainit sa Panginoon. Magpaparamdam. At yung worldwide preaching, bago dumating ang ating Panginoon, yan, binanggit po dito, ipapangaral, verse 14, ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at darating ang wakas. Alam po ba niyo sa teknolohiya natin? Sa teknolohiya natin, dahil may internet, kahit po saradong bansa, walang magawa kundi marinig ang Word of God. Kasi may mga mangangaral. Alimang bansa ang wala ng internet ngayon? Ito po ay laganap na. Sa teknolohiyang ito, possible na possible po talaga itong
pangangaral ng salita ng Diyos sa buong sanlibutan. At wala nang maidadahilan ng tao na hindi niya narinig ang Word of God bago dumating ang wakas, bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Nais ko palang i-correct yung kanina na 20 years na project na itala ko pala dito. Ang templo pala ay nirenovate for 46 years. 46 years, hindi pala 20 years. 46 years. Yung sinabi ng Panginoon, wala kayong makikitang bato na nakatayo sa ibabaw ng bato. 46 years. Ang ginugol para yun po ay maitayo. Maganda, pero yun po ay bumagsak. Nawasak din po yun. Okay? Mabutit nakita ko po ito. Na-correct po yung 20 years. 46 years. Pero nangyari po. Nangyari. Hindi pa nangyari sa panahon ng mga apostol, pero sa panahon natin nangyari, AD 70. Pero ang iniintay natin, mangyayari, ay ito pong sinabi, muling darating ang Panginoon. Mayroon pong rapture, mayroon pong revelation. Mararamdaman, ngunit di alam ang kailan. Ang paramdam po ay nariyan na. Nagsasuffer po ang creations, nagsasuffer ang lahat. Kapag naman lumindol, hindi naman ang lindol sa unbeliever laang. Even the unbelievers, takot na takot. Kayo po ba ay kampante kapag hunalindol? Hala, nauga. Nakakahelo. Alam niyo, may inabalitaan ako. Inabalitaan. Ang mahirap nito, lumindulin na sa CR. At totoo yun. Ang hirap na karanasan yun. Ano gagawin mo? O di magtatalapi ka na lang. Ay, even pag nabagyo, pang believer lang ba? O unbeliever lang? No. Abo, kalakas ng hangin doon sa amin hindi. Nagsasuffer lahat. May suffering po. Hindi po paganda ang panahon. May La Nina, may El Nino. Pagka El Nino, sobrang init, tagtuyot. Ay yung La Nina. Alaga nyo, La Nina. May La Nina na, may ghost project pa. Ay tapos lalong baha. Yung flood control. Ay di lalong baha. Sawang-sawa sa tubig. Isipin niyo, yan nagpaparamdam. Even the creations, unbeliever, yung persecution, matindi. Pinupugutan ng ulo, binabalatan ng buhay. Grabe, tinotorture. Basahin niyo yung libro ni Richard Wurmbrand. Yung patotoo niya, Torture for Christ. Matindi yun. Dahil lang yun sa pananampalataya. Nagpaparamdam. Kaya gising tayo, mga kapatid. Malapit ang dumating si Lord. Hindi ako magpipredict. Pero malapit na. Sabi mo nga sa iyong katabi, malapit na. Bukas, makalawa. Gabi, madaling araw, di natin alam. Sa 1 taon, sunod na 5 taon, di natin alam. Pero sigurado, nangyari yung panahon ni Daniel, nangyari yung kay Titus, AD 70, pagbagsak ng Jerusalem, mangyayari pa. Alam po ba nyo, may prediction? Yung mangyayari, yung paglalagay ng kalapastanganan sa templo, ito po, mangyayari pa. In relation doon sa lalagay na kahiya-hiya na Kasi yung pong kay Daniel, ginawa yan ni Antiochus Epiphanes, yung nagsacrifice ng baboy sa templo. Alam po ba nyo si Titus, noong pong winasak, sinunog ang templo, siya po ay naglagay ng idol doon sa pinagsunugan ng templo. Kalapastanganan po yun. Ito po, napansin ko lang, yung sa mangyayari pa, ito po, 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, tinanuhin ninyo, ito'y mangyayari pa. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos
at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo. Ito po yung third temple ngayon. Pangatlong templo na itatayo. Sabi doon, uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Yan po ang kalapastanganan na mangyayari pa. Ito ngayon na mangyayari pa sa huling panahon. Mararamdaman, ngunit di alam kung kailan. Katapusan, ito po, last point. Kaya maging handa palagi. Alam po ninyo yung matalinong manganganak. Ang panganganak naman po hindi aksidente. Aksidente, buntis. Tapos kinabukasan manganganak. Hindi po. It takes how many months? 9 months, di ba? Tama po? 9 months. Okay? 9 months. Ibig sabihin, mapapaghandaan po yan. Yung gastos. Yung preparation. Na ipiprepare po yan. Hindi, hindi ako handa. Kaya yung mga nag-aasawa ay dapat laging handa. Ang gastos hindi natatapos. Sa panliligaw, magastos. Sa pulungan ay magastos kasi may nilagang pata. At saka kung ano-ano pa. Ay, sa kasalan? Magastos din. Pwede gahong tinapay at kape na laang. Ito pa. Ay, kapag ka nanganak, ay di magastos din. Ay, kapag naipanganak na, ay pwede kang mag-alaga na lang ng baka. Okay ka? Abay, magastos. Muragang S26. Pagka S26, di ba? Ay napapaghandaan. Ang matalino, naghahanda. Darating si Jesus, alam mo, anong ginagawa mo? Ay naghahanda. At si Jesus, ang pinakamatalinong paghahanda sa ating mga buhay. Verses 40 to 44, ito po, babala sa atin. Sa panahong iyon, may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ng isa, ano mangyayari sa isa? Iiwan ang ikalawa. Next. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ng isa at may iiwan ang ikalawa. Next. Hanggang 44 yan. Wala na? Yan. Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Luke, iba yan. Luke 24. Matthew 24. Parang inihaw. Ay, ka nagulat ako, inihaw na. Doon muna tayo sa rapture. Sa Revelation. 24. 40. 42 na. 24, 42. Wala. Sige, dito na lang. Sige. Okay lang, tao lang. Di ba? Multimedia? Ako nga din kailangan kong i-correct yung 20 years project. Buti na-correct din Na 20 years project, yung pala 46. Okay, pakinggan lang po ninyo. Sabi, 24:42. Okay? Sa panahong iyon, may 2 lalaki nagtatrabaho sa bukid, ngunit ang isa ay kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. 41. May 2 babaeng nagtatrabaho sa gilingan, kukunin ng isa at iiwan ang ikalawa. 42. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito, kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. Paulit-ulit. Pag sinabing paulit-ulit, mahalaga yan. Pay attention to it. Hindi yan biro.
paulit-ulit na sinasabi. Ang sabi pa, maging handa, maging handa. Ito yung katotohanan na gusto ko pong ipaalam sa inyo. Sa panahon ng second coming, ng rapture, may kukunin, may iiwan. Yun po ang totoo. Hindi naman lahat kukunin eh. Hello? Hello po. Kaya maging handa, merong pong kukunin, may iiwan. Yun po, sinabi. Hindi sinabi, sa rapture, lahat kukunin. Eh, sinong kukunin? Sino may iwan? Ang kukunin ay yung mga tunay na nakakilala sa Panginoon. Hindi nagsasabi lamang na siya ay Kristiyano sa bibig lang. Kasi alam ng Panginoon ang tunay na mananampalataya sa puso. Hindi po natin siya tinanggap. Pakinggan po niyo, mga mananampalataya. Hindi po natin tinanggap ang ating Panginoong Hesus sa salita lang. Tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay, sa ating puso, sa ating buhay. Kaya sinasabi ng Bible, yung nakakilala sa Panginoon, hindi lamang sabihin mo na ikimanampalataya, lakaran mo, ipamuhay mo si Kristo. Maging handa. Sabi dito tungkol sa oras at araw, maging alerto po tayo. Tungkol naman sa pagiging katiwala, maging tapat po tayo. Yan po, binigyan po yan ng example sa baba. So hindi lamang tayo aware na darating ang Panginoon, maging handa tayo, nakakilala sa Panginoon, bilang mga katiwala, bilang mga lingkod, may pinagtiwala sa inyo ang Diyos. Meron tayong mga ginagampanan, meron tayong kanya-kanyang calling, hindi lahat pastor. Habang tayo naghihintay sa Panginoon, maglingkod po tayo. Kasi mahirap makatulog ang nag-aararo. May nakita po ba kayo, ang nag-aararo ay antok na antok? Yung walang ginagawa, yun ang inaantok, yun ang tutulog-tulog. Pero kapag ka ikaw ay nagtitibag ng bato o kaya kinag-aasarol, ikaw iaantokin pa doon. Ay, ako'y nakaranas, mag-asarol, ay pilahan, ay mahirap antukin doon. Alam ninyo, gising tayo kapag tayo ay aktibong gumagawa para sa Panginoon. Maging mabuting katiwala, yun, maging tapat. Lahat tayo ay tinawag, lahat tayo ay merong gampanin. Meron tayong calling tungkol sa mga gawain. Maging tapat po tayo. At tungkol sa pagbabantay, ang sabi doon, laging gising, spiritually ready, laging malakas, through prayer, maging matalino tayo. Kasi alam natin, darating ang ating Panginoon. Meron po mga false teaching na sabi, hindi na daw darating ang Panginoon. Huwag kayo maniwala doon. May nagsasabi, dumating na ang Panginoon. Huwag kayo maniwala doon. Kasi yung sinabi po, yung pong sa 2 Thessalonians, mangyayari po yun. Yung pag-upo doon po sa third temple, nasasabihin na siya po ang Diyos. Mangyayari pa yon. At lalo na, itong pangako ng Panginoon, He will be coming again. At ang pinakamabuti at dakilang paghahanda, si Kristo sa ating mga puso. Alam mo, ikay nasa Panginoon. Alam mo, siya ang Lord sa inyong buhay. Hindi ikaw, kundi si Lord. Nakikita si Lord sa iyong mga gawa. Naririnig si Lord sa iyong pagsasalita. Kasi si Lord ang hari ng iyong buhay. Amen. Hindi po mararapture ka o madadala ka dahil ikay may position. Hindi ho nakakapagligtas ang position. Ay, ako ay pastor, ako ay propeta, ganito. Hindi po yung nakakapagligtas. Yung membership sa isang denomination, hindi rin po yung nakapagligtas. Iisa po ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Kasi it is very, very possible magkaroon ng position na walang Kristo sa buhay. Pwede maging miyembro na hindi naman tunay na Kristiyano. Pwede po yun. Pwede mangyari yun. Pero
kapag tunay na mananampalataya, ang marka ng tunay na Kristiyano na isasama sa piling ng Diyos, naghahari si Kristo sa kanyang puso. At si Kristo ang tagapagligtas. Silang pinananahanan ng anak ng Diyos, ni Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Kapag si Jesus nasa buhay mo, tiyak ka, pagdating ng Panginoon, isasama ka niya. Amen? Dahil yun kay Kristo. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa iyong ginagawa, dahil kay Kristo. At kung hindi siya pinaghaharian ni Kristo, hindi siya makakasama sa second coming. Mapalad sila na pinananahanan ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus ang ating tagapagligtas. Tayo po tumayo. Kahit wala pong instrumento, yung pong koro lamang, siya'y darating. Siya'y darating. Old na awit, pero ako'y sabayan ng mga nakakalam ng awit na ito sa himnaryo. Siya'y darating. Siya'y darating. Rating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, mahapon at dilim, hahapon at dilim, alam natin, minsan pa, siya'y darating. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging gahapon o dilim, alam natin. For the last time. Siya'y darating, siya'y darating, ay galak na sasalubungin, maging gahapon o dilim, alam nating darating. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, naniniwala po kami sa inyong mga pangako. Tumatayo kami sa iyong mga salita. Salamat po, meron kaming mapalad na pag-asa. Alam namin, ang aming tagapagligtas ay muling darating. Ama, ipinapayag namin ang aming pananampalataya sa inyo. Tunay kang maghari sa aming mga buhay. Makita kayo sa amin pong mga buhay. Mapaglingkuran namin kayo ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Na sa huling araw na ito, di dapat kami mangamba, di kami dapat matakot. Dahil alam namin, si Jesus ay muling darating. Kung saan kayo naroroon, kami man ay duroon. Sa iyong muling pagbabalik, kukunin mo, isasama mo ang mga tunay na sa inyo, Panginoon. Lord, ingatan at pagpalain ang bawat isa. Sa mga pagsubok, sa mga kahirapan, kagaya ng babaeng nanganganak. Opo, may hirap, may sakit, may birth pains, pero yun po ay temporal lamang. May kagalakan pagkatapos ng panganganak dahil sa buhay na isinilang. Ganon din naman, O Diyos, sa panahon ng paghihintay,
sa panahon ng pagbabantay, may mga kahirapan, may mga pagsubok, may mga tribulations, may mga persecutions. Pero salamat, lahat ng ito ay temporal lamang. Sapagkat pagkatapos nito, sa iyong muling pagbabalik, sabi mo sa iyong mga salita, papahirin ang mga luha. Wala ng kamatayan, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala na ang mga dating bagay. Pinalitan na ng perpektong kagalakan sa piling ng aming tagapagligtas. Oh, hallelujah! What a wonderful day na inaasam, tinatanaw ng bawat sumampalataya na tiyak na magaganap. Isang araw, isasama mo sa iyong piling ang iyong mga lingkod. Maraming salamat po. Palakasin mo ang bawat isa na makapagpatuloy. Kung nanghihina, palakasin at walang dahilan na tumigil at mag-backslide. Mas may dahilan kami na magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Maging masigla sa aming pagsunod. Hallelujah! At patuloy na gamitin sa misyon habang hinihintay namin ang aming Hari at tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Maraming salamat. Kasama namin ang Holy Spirit na patuloy na aalalay, magtatanggol, magtuturo, magpapaalala para po sa aming pagtatagumpay. Ama, sa inyo ko po'y tinitiwala ang iyong mga lingkod na ito. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Lord, tulungan ang bawat isa, palakasin ang bawat isa na huwag mailigaw ng mga false teachers, ng mga false prophets. Kami ay patuloy na magabayan ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa katotohanan at kalakasang ito na ibinigay niyo sa amin. Lahat ng ito ay aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng umaasa at nagtitiwala, naniniwala sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesus ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makakaupo na. Tayo po ay manalangin para sa ating mga offering. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na kabutihan sa bawat isa. Salamat po sa mayamang mensahe, paalala, Panginoon, para sa bawat isa sa amin dakilang Diyos. Lord, nasa dako po kami ng pagbibigay. Ito po ay, ang dalangin namin ay lahat ay magamit sa lahat ng inyong mga gawain, sa ikalalawak na inyong mga salita, sa paghayo at sa anumang pong proyekto dito sa aming iglesia.